Sana hindi mo pa narinig si Bonnie Blue, pero kung ganun nga, sisirain ko ang buhay mo at ikukwento ko kung sino siya. Isa ito sa pinakamasasamang kwento sa internet at kakaiba sa usual na content namin. Kung gusto nating ipantanggol ang kanluran at ang ating mga halaga, dapat nating suriin ang pagkakamali nito. Sa tingin ko, si Bonnie Blue ang pinakamagandang halimbawa nito. Ngayon, para sa mga hindi nakakaalam, isa siyang adult entertainer, hindi drag queen. Ibig sabihin, alam mo na, ang pinakamatandang trabaho sa industriya. Gets mo na siguro. Maganda siya, blonde, mapang-akit, at mahilig sa views at entertainment. Ngayon, buntis siya. Oo, buntis. Paano nangyari yon? Well kasi, nagdesisyon siyang makipagtalik sa 400 na lalaki nang walang proteksyon. Oo, ginawa niya talaga. At na yung buntis na siya, nagdesisyon siyang ipagdiwang ang kanyang baby sa pinakakakaibang paraan na maiisip mo sa pamamagitan ng pakikipagtalik pa sa mas maraming lalaki sa kanyang baby shower. Oo, sana exaggerated lang pero hindi. Nakakadire at masama ito. Pag-uusapan natin. Welcome sa Pushback. Ako si Mira Kay, ang host ninyo. Siguraduhin pindutin ang subscribe button, i-like ang video at gawin lahat ng kailangan mong gawin. Marami pa tayong gagawin. Ito si Bonnie Blue, ang kahanga-hanga, maganda, kaakit-akit, at karaniwang adult entertainer na nagsasabing inaasahan niya ang kanyang unang anak at balak niyang mag-host ng mga sexual na aktibidad sa kanyang baby shower sa susunod na buwan. Noong Mayo 29, naging panauhin si Bonnie Blue, British content creator, sa LBC at ibinahagi ang mga detalye tungkol sa event na i-host niya sa susunod na Sabado, Hunyo 6. Inaanyayahan ko ang publiko na gawing golden shower ang baby shower ko, sabi ni Bonnie kay LBC host Sheila Fogarty na nagsabing hindi siya komportable. Eto ang iyong anak. Ito ang anak mo, sabi ni Fogarty sa video, bandang ika-26 na marka. Katawan ko, ito ang pinipili ko, iginiit ni Bonnie. Kung bawal makipagtalik habang buntis, hindi ako makikipagtalik. Pero pwede naman, kaya gagawin ko. Ipinaliwanag ni Bonnie na malaking fetish ang pagbubuntis para sa maraming tao at gusto niyang sulitin ang kanyang pagbubuntis dahil maaaring minsan lang ito mangyari, maliban na lang kung patuloy siyang makikipagtalik sa maraming lalaki nang walang proteksyon. Idadagdag ko lang yan bilang paalala. Sa panayam, sinabi ni Bonnie na gagawa siya ng sexual na gawain sa baby shower na magiging bahagyang wholesome, may tradisyonal na pagkain, laro at iba pang likido. Inilarawan ng OnlyFans influencer ang ama ng bata bilang isa sa marami, matapos niyang isiwalat na nabuntis siya matapos makipagtalik sa 400 lalaki sa isang event na naitala sa video. Dahil dito, nang olekta siya ng mga DNA sample noon. Mahalaga sa akin na maalala, hindi lang ang laki ng ari nila. Kinuha ko ang kanilang DNA sample at mga detalye para makontak sila, ayon kay Bonnie sa isang YouTube video tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ang dami talaga nakakadiring bagay para sa akin sa artikulong ito. Siguro naman naintindihan mo. Interesante, may isa pang lumabas na artikulo. Inamin ni Bonnie Blue na peke ang viral na pagbubuntis at ginawa lang para manggulo. Pero ngayon, mukhang iba na ang sitwasyon. Kaya himayin natin ang kwento. Pwede ba? Hindi ka na umiinom ng calcium supplements, tama? Alam mo namang hindi ito masyadong nakakatulong, lalo na kung kulang ka sa collagen. Collagen? Narinig kitang nagsabi? Oo. Oo, nagulat din ako kasi naranasan ko rin ang sitwasyon mo at hindi ko alam na pagkatapos ng edad na 30, unti-unti nang nababawasan ang paggawa ng collagen ng katawan natin. Mga 1 hanggang 2% kada taon. At matagal na rin ako may problema sa mga kasukasuan ko. Sinubukan ko lahat ng supplements pero sa Native Path grass-fed collagen lang talaga ako nagkapagbabago. Ito ang sikreto para firm ang balat, matibay ang buto at maayos ang kasukasuan. Hindi rin siya kadire kasi natutunaw sa tubig o kape. Marami rin ang nagulat ng tulad kong karanasan. Gumanda ang balat, mas mahimbing ang tulog, at nabawasan ang sakit. Ayusin ang buhay mo at suportahan ang show. Umaasa akong magiging sponsor natin ang Native Path gamit ang espesyal na bundle offer at libreng shipping. Bisitahin ang getnativepath.com/Meira. Iyon ay GETNATAVEPATH. GETNATIVEPATH.com/MEIRA. Subukan mo ito ng walang panganib dahil may 365 araw na garantiya ng pagbabalik ng pera. Maganda ang sinabi ng babaeng ito. Totoo si Michelle Patra. Tingnan natin. Inaanyayahan ko ang publiko na gawing golden shower ang baby shower ko. Ginagawang sexual ang baby shower. Panibagong kababahan ito. Anak mo ito. Oo, katawan ko ito at ito ang pinili ko. Dalawang katawan ang kasangkot. Malaking issue talaga ang pagbubuntis para sa marami. Sino ba ang nakakaalam? Baka minsan lang ako mabuntis kaya susulitin ko na. Anong klaseng buhay ang magkakaroon ng batang ito? Binigyan ako ng Diyos ng inang pinagsusuka ko araw-araw. Pwede kang mag-isip na, hindi, kumpol lang talaga ng mga cells yan. Hindi ko alam kung gaano na siya kalayo sa pagbubuntis sa puntong ito.
Kahit na isipin mong, sige, kumpol lang ng mga cells yan. Ang batang ito ay isisilang sa anong klaseng ina at anong klaseng ama. Pwede ko bang sabihin yon? Kung iniisip mong kaya mong bigyang katwiran ito gamit ang argumento sa kumpol ng cells, hindi ka nagtitiwala sa sarili mong pakiramdam. Dahil literal na lahat ng tao na makaririnig ng kwento ng isang buntis na babae na nabuntis matapos makipagtalik sa 400 na iba't ibang tao na hindi sigurado kung sino ang ama. Ngayon, nagpa siya siyang magdaos ng baby shower para sa pagdating ng sanggol. Sa palagay ko, kung iniisip mong tama lang makipagtalik sa mas marami pang tao at walang mali doon, tila ikaw ang may kakulangan sa moralidad, hindi ang mga cells. Ibig sabihin, hindi ito argumento kung sanggol ba ito o hindi. Tungkol ito sa kung paano dapat kumilos ang mga babae, lalo na ang mga babaeng magdadala ng mga anak sa mundo. At kailangan kong sabihin na kahit naniniwala talaga ako na ang mga ina ang dapat may pananagutan sa kanilang mga anak, may mga takot din ako para sa batang ito. Napapaisip ako sa sarili ko, gaano kalayo ang isang tao na sobrang sexual na pervert. Paano sa kahit anong mundo, magiging isang ina ang ganong tao? Kung panloloko lang ito at kwentong gawa-gawa para mag-udyok ng galit, nagtagumpay siya dahil galit ang mga tao. Hindi ito magandang kwento. Kung magiging ina ang babaeng ito, ano ang maituturo niya sa mga anak niya? Para sa akin, isa itong pinakamalungkot na bagay sa lipunan dahil naniniwala akong likas sa bawat babae na ayaw niya makipagtalik sa 400 na lalaki para lang sa atensyon. May iba namang paraan para gawin yon. Alam mo yon, magpa-breast enhancement ka pero ayaw mo talagang yon ang maging pagkakakilanlan mo. At kung naging galon ka na, ibig sabihin ay sobrang wasak ka na sa loob mo. Lahat tayo nakapokus kung gaano kadiri ang kwento, pero ilan lang ang talagang nag-iisip ng epekto nito sa batang nasa loob ng babae habang nangyayari ito. Sasabihin ko sa'yo, ang pagbubuntis ay espiritual. At lahat ng ginagawa ng ina ay may epekto sa bata, kahit ayaw mong maniwala. Ayoko malaman kung gaano kapervado ang kahihinatnan ng batang iyon. Hindi ko maintindihan. Kahit sabihin mong fetish lang, mali pa rin, guys. So tingin ko alam naman natin lahat yon. Parang may sense talaga sa pakiramdam natin. Kaya kailangan lang nating tanungin ng sarili natin, paano ba ito pinapayagan? Ibig kong sabihin, ito ba yung klase ng bagay na dapat pakialaman ng Social Security? Hindi ko alam. Hindi na nakakagulat dahil matagal na niya itong ginagawa. 12 linggo na akong buntis. Para magdiwang, kukuha ako ng 12 itlog mula sa bawat lalaking nasa likod ko. At posibleng ulitin pa. Panggigigil talaga. Malinaw naman. Alam niyang kaya niyang gumawa ng kontrobersya, pero laging tanong, bakit kailangan mabuntis o magkunwaring buntis ang babae at makipagtalik sa iba-ibang lalaki para lang makuha ang gusto niyang atensyon? Gaano na ba kalala ang pangangailangan natin sa atensyon? Ayon kay Bonnie, pati ang mismong panganganak ay pagkakakitaan niya. Sa loob ng 8 buwan, excited akong gawin ang pinakamalaking live stream ng panganganak sa mundo. Ang masasabi ko lang, kawawa naman ng bata. Sobrang nakakabahala ito. Akala ko hindi nalalala pa. Sana magmilagro at maging maayos ang batang ito. Ganon din ako. At guys, kung nagtataka kayo, kahit papeke ang pagbubuntis na ito, na para sa akin ay mukhang totoo, ganito siya umasta habang buntis siya. Paalala, OnlyFans star siya at mahilig manggulo para mag-viral. Malamang tubig lang iniinom niya. Hindi ko naman iniisip na kailangan nating mag-alala na nilalaso niya ng alak ang anak niya. Pero isipin mo na sa panahon ng pagbubuntis, na dapat ay panahon ng espiritual na pagising at panahon na dapat talagang kumonekta ang isang babae sa sarili niya, sinusubukan niyang alamin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging ina at kung ano ang ibig sabihin nito, ano ang maibibigay niya sa anak niya. Hindi tama ang ganitong ugali. Sa susunod na lang. Sa totoo lang, nakakadiri talaga. Maganda ang balita. 14,000 lang ang subscribers niya sa YouTube. Salamat sa Diyos. Gusto ko yan. Babae lang ako at nahihirapan maghanap ng damit, lalo na at buntis ako. Aya, pinapagalaw ko ito na parang puppet. Interesado ako. Gusto kong malaman kung peking tiyan yon. Masabi mo ba? Di ko masabi. Aya, pinapalaki ko ito. Hi, ikaw si Bonnie Blue. Ooh, Gusto ko rin mapasama sa litrato. syempre pwede ka.
Kita mo, ito na naman, bahagi lang ito ng problema. Bakit mo gustong mapasama sa litrato kasamang isang babaeng ganyan? Bigyan mo lang ako ng matinong dahilan. Bakit gugustuhin ng kahit sino man na mapasama sa litrato kasama ang babaeng ganyan? Ayokong mapasama sa litrato kasama ang babaeng ganyan. Sigurado ako dyan. Naku nako, ganito na ang mundo ngayon at hindi ko gusto. Salamat sa atensyon mo.